Itigil ang kasal! Ako ang legal na asawa ng lalaking yan! Yumanig ang boses ni Jane sa loob ng simbahan nang itulak niya ang malaking pintuan. Lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Hingal na hingal siya. Bahagyang sabog ang buhok at suot ang isang mamahalin at hapit na bridal gown na mula pa sa kanyang photoshoot. Oh my! Bakit parang nagkamali ata ako? Bulong ni Jean sa sarili habang iginagala ang mga mata sa paligid ng lumang simbahan na napupuno ng mga puting bulaklak at mga bisitang nakapormal. Payapa na sana ang paligid at tanging ang choir lang ang maririnig. Sa altar, napatigil ang lahat. Doon lang nanlaki ang mga mata ni Jane nang makitang hindi si Matt ang nasa gitna, kundi ang pinsan nito na ikakasal sa kasintahan nito. Si Matt ay nakatayo sa gilid, suot ang isang matikas na barong Tagalog. Isang abay lang pala. Lupa! Lupa, lamunin mo na ako. Nakakahiya tong ginagawa ko. Gusto ko na lang maglaho na parang bula. Muli niyang bulong sa sarili. Tumatagaktak na ang pawis niya sa noo, dala ng matinding hiya. Halos bumaon na ang mga kuko niya sa pagkurot sa sariling kamay dahil sa kaba. Dahan-dahang humakbang si Matt pababa ng altar. May mapang-asar na ngisi sa mga labi nito habang palapit kay Jane. Nang makarating sa tapat ng babae, hinawakan niya ito ng mahigpit sa bewang at inilapit ang muka sa tenga nito. Nice entrance, Jane. I didn't know you were this excited to see me again. Bakit, Jane? Siguro gusto mong makipagbalikan sa akin. Kaya ka nakagaon. Sabihin mo lang, namimiss mo na ba ang init ng katawan ko? Napasinghap si Jane at pilit na itinulak ang dibdib ni Matt. Itinaas niya ang hawak na brown envelope. Makapal ang mukha mo, Matt. Nandito ako para papirmahan ang divorce papers na to. Dahil narinig kong magpapakasal ka na sa iba. I want out. Talaga? So bakit naka-wedding gown ka? Baka naman magpo-propose ka at gusto mong muli tayong ikasal, ha? Ew! Kadiri ka! Akala ko magpapakasal ka na. Kaya minadali ko magpunta rito galing sa photoshoot. Di na ako nakapagbihis dahil nagmamadali ako. Hindi ganun kadali yung asawa ko. Pinahiyaan mo ako sa harapan ng pamilya ko. Ngayong suot mo pa yung gown na yan, baka mapagkamalan ka talagang bride ko. Hinila ni Matt ang kamay ni Jane patungo sa isang silid sa gilid ng simbahan habang ang mga bisita ay nagsisimula ng magbulungan. Bitawan mo ko! Pirmahan mo na lang to at aalis na ako! Giit ni Jane. Halos maiyak siya sa sobrang inis at pagkapahiya. Oh, Jane. Alam nating dalawa na kapag nakuha ko na ang gusto ko, doon lang ako pipirma. At sa nakikita ko ngayon, mukhang ikaw ang ayaw pakawalan ng mga bisig ko. Halatang patay na patay ka pa rin sa akin. Bilib talaga ako sa kapal ng mukha mo. Kapal ng muka o guwapong muka? Kadiri ka! Ang totoo, ayoko nang makita pa yung mukha mo. Ni ayaw na kitang maamoy. Parang ibang sinasabi ng mga mata mo. Padabog na pumasok si Jane sa maliit na opisina sa gilid ng simbahan matapos siyang hilain ni Matt. Agad niyang inayos ang laylayan ng kanyang bridal gown na sumasayad sa sahig. Pirmahan mo na yan, Matt. Huwag na nating patagalin pa to. Nakakahiya na yung ginawa ko sa labas. Ayoko nang magtagal dito. Inilapag ni Jane ang divorce papers sa ibabaw ng mesa. Imbes na kunin ang panulat, sumandal si Matt sa pinto at pinag-krus ang mga braso habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Jane. Bakit ka ba nagmamadali? At talaga bang galing ka sa shoot? O sadyang gusto mo lang ipaalala sa akin kung gaano ka kaganda sa suot mong wedding gown?
Hindi ito ang oras para sa mga biro mo. I'm done with you, Matt. Pirmahan mo na yan para maging malaya na tayo sa isa't isa. Divorce papers? O baka naman, hindi mo lang matanggap na may iba na akong kasama sa kama. Sabihin mo lang ang totoo, Jane. Namimiss mo na ba ang init ng katawan ko? Kaya ka nagsuot ng ganyan sa harapan ko? Napasinghap si Jane sa gulat. Ramdam niya ang init ng hininga ni Matt sa kanyang leeg. Pirmahan mo na, please. Humakbang si Matt palapit sa mesa. Kinuha niya ang ballpen, pero hindi niya ito itinukod sa papel. Tumingin siya kay Jane nang may mapanghamong mga mata. I have a deal for you, Jane. Pipirmahan ko to ngayon din. Pero sa isang kondisyon. Ano naman yun? Pera? Ibibigay ko kung magkano ang gusto mo. Matapos lang to. Hindi ko kailangan ng pera mo. Gusto ko. Samahan mo ako sa buong duration ng reception ng kasal ni Pinsan. Magpapanggap tayo sa harapan ng pamilya ko na maayos pa tayo. One last appearance as Mr. and Mrs. Hernandez. Nababaliw ka na ba? Kakasigaw ko lang sa labas na ako yung asawa mo at titigil ang kasal. Tapos magpapanggap tayo? Eksakto. Dahil sa iskandalong ginawa mo, kailangan nating linisin ang pangalan ko sa harapan ng mga investors na nandoon sa labas. After the reception, I will sign these papers. No more questions asked. Nag-alangan si Jane. Alam niyang delikado ang alok ni Matt dahil baka mas lalo lamang siyang mahulog dito. Pero iyon lamang ang tanging paraan para makuha ang pirma nito. Siguraduhin mo lang na pipirma ka pagkatapos nito, Matt. Dahil kapag niloko mo ko, hinding-hindi mo na ako makikitang muli. Deal. Ngayon, ayusin mo ang buhok mo. Masyado kang maganda para magmukhang gulo-gulo ang isip sa harapan ng mga bisita ko. Ewan ko sa'yo, ang dami mong sinasabi. Sa huli, pumayag din si Jane. Nasunod din ang gusto ni Matt at dumiretso na sila sa reception ng kasal. Puno ng mga kumukutitap na chandelier at malalakas na tawanan ang grand ballroom ng hotel. Pagpasok ni na Jane at Matt, tila huminto ang mundo ng mga bisita. Nakakapit ang kamay ni Jane sa braso ni Matt. Pilit nang umingiti kahit nanginginig ang kaniyang mga tuhod. Relax, Jane. Masyadong mahigpit ang kapit mo. Baka maputol na ang daloy ng dugo ko sa braso. Manahimik ka. Ginagawa ko lang to dahil sa pirma mo. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako ipapahiya rito. Isang matandang babae na isa sa mga pinakamalaking investor ni Matt ang lumapit sa kanila, si Mrs. Montemayor. Oh, Matt, I thought you and Jane were having issues. But seeing you two together, and Jane in that beautiful gown, para kayong bagong kasal ulit. Biglang hinila ni Matt si Jane palapit sa kanyang katawan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa bewang ng asawa at hinaplos ito ng marahan, dahilan para kilabutan si Jane. We just had a little misunderstanding earlier, tita. Alam mo naman si Jane, masyado akong mahal kaya ayaw na may lumalapit na ibang babae sa akin sa altar. Opo, tita. Medyo nadala lang po ako ng emosyon. Pasensya na po kayo sa eksena ko kanina. It's okay. Pinagdadaanan talaga yan ng mga mag-asawa. Ang cute nyo ngang tignan. Napaka-sweet. Nang makaalis ang investor, agad na siniko ni Jane ang tagiliran ni Matt. Ano ba? Bakit kailangan may paghaplos pa sa bewang ko? Masyado ka naman yatang nagtitake advantage sa sitwasyon. Part of the deal, Jane. At huwag kang magpanggap na hindi mo nagustuhan. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso mo. Mula rito. Bago pa makasagot si Jane, nagsimula ang tugtog ng isang mabagal at romantikong kanta.
Hinila siya ni Matt patungo sa gitna ng dance floor. Matt, anong ginagawa mo? Hindi kasama ang pagsayaw sa usapan. Lahat ng mata ay nasa atin, Jane. Ayaw mo namang isipin nila na fake ang pagbabati natin, di ba? Pasimpleng saad ni Matt habang nakangiti para daw huwag maghinala ang mga tao. Inilagay ni Matt ang parehong kamay sa bewang ni Jane habang ang mga kamay ni Jane ay napilitang sumabit sa leeg ng asawa. Sa ilalim ng madilim na ilaw, lalong naging malapit ang kanilang mga muka. You smell so good, Jane. Ganitong-ganito ang amoy mo. Noong huling gabing magkasama tayo, before ka umalis. Huwag mo akong paandarin sa mga ganyang linya, Matt. Alam nating dalawa kung bakit tayo nandito. Ang totoo, nagsusungit siya para hindi halata ang nararamdaman niya para sa asawa. Mahal pa rin niya kasi ito. Hindi naman ganoon kabilis mawala ang pagmamahal para sa isang asawa, lalo at wala namang naging third party sa kanilang relasyon. Are you sure? Kasi ang titig mo sa akin ngayon, hindi divorce papers ang sinasabi. Parang gusto mo nga akong hagkan eh. Unti-unting inilapit ni Matt ang kanyang muka sa muka ni Jane hanggang sa magdikit na ang kanilang mga noo. Ramdam na ramdam ni Jane ang pamilyar na init na matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Habang umiikot sila sa dance floor, tila nawala ang ingay ng paligid. Ang tanging naririnig na lamang ni Jane ay ang malakas na tibok ng puso ni Matt na sumasabay sa kanya. Bakit nakapikit ka, Jane? Natatakot ka ba na kapag tiningnan mo ako, makita mo kung gaano pa rin ako kagusto? Ang yabang mo talaga. I'm just tired, Matt. Liar. Dahan-dahang idinikit ni Matt ang kanyang labi sa noo ni Jane, pababa sa pisngi nito, hanggang sa maramdaman ni Jane ang mainit na hininga nito sa kanyang mga labi. Hindi na nakapagtago pa si Jane. Hinawakan niya ng mahigpit ang batok ni Matt at hinayaan ang sarili na lamunin ng pamilyar na halik ng asawa. Isang halik na puno ng pangungulila at galit na nauwi sa pagnanasa. Pero bago pa man lumalim ang sandaling iyon, isang matinis na boses ang bumasag sa kanilang mundo. Oh my gosh, Matt! Is that really you? Gulat na sabi ng isang boses ng babae. Agad namang napabitaw si Jane. Humaharap sa kanila ang isang babaeng naka-red dress. Si Chloe, ang babaeng palaging nalilink kay Matt noong bago sila maghiwalay. I heard you were here as the best man. At mukhang pati ang ex-wife mo, nag-best man din. O baka naman, nag-gatecrasher. Tiningnan ni Chloe si Jane mula ulo hanggang paa, lalo na ang suot nitong wedding gown. Naka-gown ka pa talaga, Jane? How desperate! Akala ko ba matagal na kayong tapos ni Matt? Actually, Matt and I were supposed to have a dinner tonight. Right, babe? Hinawakan ni Chloe ang braso ni Matt at idinikit ang sarili rito. Nanigas naman ang panga ni Matt, pero bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya ang matalim na titig ni Jane. So, dinner pala. At ako pa ang tinawag mong desperate? Hinarap ni Jane si Matt, nanginginig ang boses sa selos na pilit niyang itinatago. Hindi yun totoo, Jane. Ito ba ang dahilan kung bakit ayaw mong pirmahan ng papeles? Para may reserba ka habang nakikipag-date sa iba? Matt, pirmahan mo na yung divorce papers ngayon din. Ayoko nang maging bahagi pa ng kalokohan ninyo. Jane, wait. Let me explain. No!
I'm done with your deals and your lies. Padabog na tinalikuran sila ni Jane. Bit-bit ang mabigat na laylayan ng kanyang gown habang mabilis na naglalakad palabas ng ballroom. Jane, please. Sandali lang. Stay away from me! Mabilis na naglalakad si Jane habang hila-hila ang mabigat na laylayan ng kanyang gown. Ang tunog ng kanyang takong sa semento ng parking lot ay kasing bilis ng tibok ng puso niya sa galit at selos. Jane, huminto ka nga. Nakakahingal humabol sa'yo. Para kang bata. Tumigil ka muna. Let's talk. Hindi lumingon si Jane at mas binilisan pa ang lakad hanggang sa marating niya ang kanyang sasakyan. Pero bago pa niya mabuksan ang pinto, hinarangan na siya ni Matt at ikinulong sa pagitan ng kanyang mga braso. Umalis ka rito, Matt! Bumalik ka na doon sa Chloe mo! Nakakahiya! Baka hinihintay niya na yung dinner niyo! Wala kaming dinner, Jane. Nananadya lang yung babaeng yon. Nangaasara lang siya. Simula nang maghiwalay tayo, wala na akong ibang nilandi. Ikaw lang ang asawa ko at ikaw lang ang gusto ko. Asawa? Pero ayaw mong pirmahan ng divorce papers? Pinapaikot mo lang ako, Matt. Pagod na ako sa mga laro mo. Hindi laro ang nararamdaman ko. Ayokong pirmahan yun dahil hindi ko kayang mawala ka ng tuluyan sa buhay ko. Magkalapit ang kanilang mga muka. Ramdam ang init ng buga ng hininga ng bawat isa. Akmang muling hahalikan ni Matt si Jane nang biglang may tumikhim sa likuran nila. I hope I'm not interrupting a very private moment. Agad na napabitaw si Jane at inayos ang kanyang sarili. Ang tita na investor kanina sa loob ay nakatayo doon, nakangiti habang pinagmamasdan silang dalawa. Tita, kayo po pala yan. I've been looking for you. I have a new business venture. Isang luxury resort development. It's a huge project and I want you to lead it. Tita, na-appreciate ko po but now is really not a good time. This is a 100 million contract. Ito ang pinakamalaking business deal namin. Wait, what? 100 million contract? Oo, at sa'yo sana namin gustong ipagkatiwala. Pero wait, there's a condition. I want you and Jane to join us for the ocular inspection in team building in Siargao next week. Gusto ko ng mag-asawang magkatrabaho para sa family-oriented image ng resort. If you both came, the contract is yours. Nagkatinginan sina Jane at Matt. Para kay Matt, ito ang pinakamalaking break ng kumpanya niya. Para kay Jane, ito ang huling bagay na gusto niyang gawin. Ang makasama si Matt sa isang romantic island. Sige po, tinatanggap po namin. Perfect. My secretary will send you the details. Pagkasabi nun, umalis na ang matanda. Naiwan na naman sina Jane at Matt. Jane. Panimula pa lang ni Matt pero pinigil na siya ni Jane. Labas ako sa deal na yan. Jane, please. Isang linggo lang. After Siargao, I promise. Pipirmahan ko ng papeles na gusto mo. Just help me with this one last project. Isang linggo sa Siargao? Kasama ka? Ha, no way! At huwag mo akong pilitin. Alam mong galit ako sa pagiging workaholic mo. Tapos gusto mo pang konsintihin kita? Nek-nek mo, Matt. Trabaho lang, Jane. At wala roon si Chloe. Tayong dalawa lang. Maghanap ka ng ibang isasama doon. Jane naman, please. Halos pumiyok na ang boses ni Matt. Napapikit si Jane sa inis. Wala siyang choice. Kailangan niya ang pirma ni Matt.
at kailangan din niyang patunayan sa sarili na hindi na siya apektado sa presensya ng lalaki. Kahit pa sa paraiso sila pupunta. Fine, pero pagbalik natin, tapos na tayo. Gets mo? Gets ko. Pero sa loob ng 1 linggo na yon, akin ka muna. Isang pilyong ngiti ang rumihistro sa mukha ni Matt. Che! Pasigaw namang saad ni Jane at padabog siyang umalis. Naiwan namang nakangisi ang binata. Masaya dahil makakasama niya sa paraiso ang dating asawa. Pagbaba pa lang ng eroplano, ramdam na ni Jane ang init ng araw at ang sariwang hangin ng Siargao. Pero ang mas nagpapadagdag sa init na nararamdaman niya ay ang presensya ni Matt na hindi humihiwalay sa kanyang tabi. Nang makarating sila sa luxury resort, agad silang inihatid ng staff sa kanilang matutuluyan. Pagbukas ng pinto, nanlaki ang mga mata ni Jane. Wait, may pagkakamali yata. Bakit? Iisang kama lang ang narito. At bakit puro rose petals pa ang ayos? Pasensya na po, ma'am. Ang sabi po kasi ni tita, honeymooners po ang occupancy rito para sa image ng resort natin. Fully booked na rin po kami dahil sa event. Nang makaalis ang staff, hinarap ni Jane si Matt na kasalukuyang naguhubad na ng kanyang polo shirt. Matt, sinadya mo ba to? Huwag mong sabihin dito tayo matutulog sa iisang kama. Jane, please. Pagod ako sa flight. At katulad ng sinabi ng staff, fully book ang resort. Don't worry, di naman kita kakainin. Maliban na lang kung hihilingin mo. Napakayabang mo talaga. Sa sofa ako matutulog. Matigas ang sofa na yan, Jane. Huwag kang maarte. Malaki ang kama. Maglagay ka ng unan sa gitna natin kung natatakot ka na baka dambahin kita sa ating gabi. O baka naman natatakot ka na hindi mo mapigilan ang sarili mo sa pagnanasa mo sa akin. Don't flatter yourself. Kahit sa bangungot, hindi ko naisip yan. Wala nang nagawa si Jane kundi ang padabog na ibagsak ang kanyang bag. Ang buong gabi ay napuno ng tensyon habang magkatalikod silang nakahiga. Pero sa bawat galaw ni Matt, tila kuryenteng gumagapang sa balat ni Jane. Kinabukasan, bilang bahagi ng ocular inspection, kailangan nilang bisitahin ang surfing area ng resort. Suot ni Jane ng isang hapit na rash guard at bikini bottom, habang si Matt ay naka-board shorts lang na nagpapakita ng kanyang matikas na katawan. Hindi mo pwedeng sabihin nag-Siargao ka kung di ka susubok mag-surf, Jane. Come here, tuturuan kita. Kaya kong sarili ko, Matt. Marunong ako sa balance. Pero sa unang subok pa lamang ni Jane sa ibabaw ng board, agad siyang nawalan ng balanse. Bago pa siya mahulog sa tubig, mabilis na sumulpot sa likuran niya si Matt at hinawakan siya sa bewang para itayo. I told you, kailangan mo ng tulong ko. Ganito ang tamang posisyon. Ipinatong ni Matt ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kamay ni Jane habang nakatayo sila sa board sa mababaw na bahagi ng dagat. Ramdam na ramdam ni Jane ang basa at mainit na dibdib ni Matt na nakadikit sa kanyang likuran. Focus on the wave, Jane. Pero bakit parang nakafocus ka sa hininga ko dyan sa leeg mo? Matt, tumigil ka. May mga tao sa paligid. Wala silang pakialam sa atin. Ang mahalaga ngayon, hawak kita. At hindi kita hahayaan na mahulog hanggat hindi ako ang sasalo sa'yo. Dahil sa sobrang lapit nila, muntik nang mawala sa huwisyo si Jane. Ang bawat haplos ni Matt sa kanyang binti at bewang habang inaayos ang kanyang posture ay tila sinasadya para muli siyang paamuhin. Tapusin na natin to, Matt.
Masyado nang mainit ang araw. Mainit nga ang mga araw, Jane. Pero mas mainit pa rin sa mga bisig ko. Ang corny ng pick-up lines mo. Napaghahalata ang tumatanda ka na talaga. Ang sikat ng araw sa Siargao ay tila nakikisama sa tensyon sa pagitan ni Jane at Matt. Habang nasa gitna sila ng ocular inspection, iminungkahi ng investor na subukan nilang magkayak patungo sa isang maliit na sandbar. Dahil sa kagustuhang mapatunayan na hindi na siya apektado sa presensya ni Matt, mabilis na sumakay si Jane sa isang hiwalay na kayak. Kaya ko ng sarili ko, Matt. Hindi ko kailangan ng bodyguard sa gitna ng dagat. Jane, huwag kang matigas ang ulo. Papunta tayo sa bahagi na may malakas na agos. Bumalik ka rito. Sumama ka sa akin. Ngunit hindi nakinig si Jane. Sa bawat sagwan niya, mas lalo siyang lumalayo sa pampang. Hanggang sa isang malaking alon ang biglang humampas mula sa gilid. Dahil sa gulat, nawalan ng balanse si Jane at tumaob ang kanyang kayak. Matt! Tulong! Sa isang iglap, nalamon ng asul na tubig si Jane. Ang masama pa rito, sumabit ang kanyang paa sa tali ng kayak, kaya hindi siya agad makalutang. Ang panik ay nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib habang nauubusan siya ng hangin. Muli siyang sumigaw ng tulong pero talagang lumulubog siya sa tubig. Sa hindi kalayuan, namutla si Matt. Alam ng lahat ng malapit sa kanya na may trauma siya sa malalim na tubig simula noong pagkabata. Ang dagat para sa kanya ay isang madilim na bangungot na ayaw niyang pasukin. Pero nang makita niyang hindi na lumilitaw si Jane, nawala ang lahat ng takot niya para sa kanyang sarili. Jane! Ayos ka lang ba, Jane? Ulang pag-aalinlangang tumalon si Matt mula sa kanyang bangka. Bawat galaw niya sa tubig ay tila pakikipaglaban sa kamatayan. Nang maabot niya ang kinaroroonan ni Jane, sumisid siya ng malalim para kalasin ang pagkakasabit ng paa nito. Sa ilalim ng tubig, nagtama ang kanilang mga mata. Puno ng takot ang kay Jane, habang ang kay Matt ay puno ng determinasyon. Nang maiahon ni Matt si Jane sa pampang, pareho silang hingal na hingal. Agad na niyakap ni Matt si Jane ng napakahigpit. Nanginginig ang buong katawan ng lalaki. Oh my gosh, Jane. Ang tigas kasi ng ulo mo. Matt, takot ka sa malalim, di ba? Bakit ka tumalon? Tumingin si Matt sa kanya. Ang mga mata nito ay punong-puno ng katotohanan na matagal na nitong itinatago. Ayaw kong pag-usapan yan. Halika na. Doon napagtanto ni Jane na sa kabila ng lahat ng sakit at pag-aaway nila, ang pagmamahal ni Matt ay higit pa sa anumang takot na meron ito. Salamat, Matt. Wala yun. Sa susunod, huwag na sanang matigas ang ulo mo. Pagkatapos ng kaguluhan sa dagat, dinala ni Matt si Jane sa isang liblib na bahagi ng dalampasigan, malayo sa mga tao at sa mga mausisang mata ng mga staff sa resort. Nakabalot si Jane ng makapal na tuwalya, habang si Matt ay nakaupo sa kanyang tabi. Basang-basa pa rin ang buhok at nanginginig ang mga kamay. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na muntik na niyang mawala ang asawa. Uminom ka muna nito. Sabi ni Matt habang iniaabot ang isang bote ng mainit na tsaa. Kinuha ito ni Jane pero nanatiling nakatitig sa dagat. Salamat, Matt. Tahimik lang ang paligid, tanging ang marahang hampas ng alon at ang paghuni ng mga kuliglig ang naririnig. Tumabi si Matt sa kanya, sapat na malapit para maramdaman nila ang init ng isa't isa.
Jane, huwag mo na ulit gawin yun. Muntik na akong mamatay sa kaba. Nilingon siya ni Jane. Nakita niya ang pamumula ng mga mata ni Matt. Akala ko ba galit ka sa akin? Akala ko ba pirma ko lang ang habol mo kaya mo ako rito sinundan? Jane, sa tingin mo ba tatalon ako sa malalim na tubig kung pirma lang yung gusto ko? Alam mo kung gaano ko katakot sa dagat. Simula noong bata pa ako, di ba? Alam ko. Kaya nga ako nagulat nung makita kita sa ilalim. Ang dilim, Matt. Akala ko talaga katapusan ko na. Pero nung mahawakan mo ang kamay ko, parang bumalik ang lahat ng lakas ko. Hinawakan ni Matt ang kamay ni Jane. Mahigpit, tila sinisigurado na totoo itong nasa kanyang tabi. Jane, makinig ka. Marami akong kasalanan. Naging gago ako dahil inuna ko ang trabaho. Naging mayabang ako dahil akala ko sapat na yung pera para maging masaya ka. Pero nung makita kitang lumulubog kanina, narealize ko na wala akong kwenta. Kahit ako pa ang pinakamayamang tao sa mundo, kung wala ka sa aking tabi. Bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Bakit kailangan pa na malunod muna ako bago mo ma-realize yan? Dahil matigas ang ulo ko. Dahil akala ko, hindi mo ako iiwan kahit anong mangyari, Jane. Nung araw na sumugod ka sa simbahan, akala ko, pride ko lang ang nasira. Pero nung gabing yun, nung mag-isa na lang ako sa bahay natin, doon ko naramdaman na sira na pala ang buong buhay ko. Napayuko si Jane. Nararamdaman ang luhang pumapatak sa kanyang pisngi. Matt, nasaktan mo ako ng sobra. Akala ko, ipinagpalit mo na ako. Akala ko nakahanap ka na ng iba na mas madaling intindihin kaysa sa akin. Iniharap ni Matt ang mukha ni Jane sa kanya. Inalis niya ang buhok na humaharang sa mga mata nito. Walang iba, Jane. Kahit kailan, walang naging iba. Ikaw lang ang asawa ko. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama hanggang sa tumanda ako. Yung mga balita tungkol sa amin ni Chloe, pakulo lang yun ng mga investors. Pero wala akong pakialam sa kanila. Kahit mawala lahat ng kontrata ko, basta wag lang ikaw ang mawala sa akin. Seryoso ka ba, Matt? Seryoso ako, Jane. Dito sa harapan ng dagat na muntik nang kumuha sa'yo, nangangako ako, hindi ko nahahayaan na maramdaman mong mag-isa ka. Hindi ko nahahayaan na isipin mo na hindi ka importante. Patutunayan ko sa'yo araw-araw na mas importante ka kaysa sa kahit na anong pirma o pera. Lumapit si Jane at isinandal ang ulo sa balikat ni Matt. Matt, natatakot pa rin ako. Baka pagbalik natin sa Manila, maging busy ka ulit. Baka makalimutan mo na naman ako. Hinding-hindi na mangyayari yon. Kasi simula ngayon, kung nasaan ka, naroon din ako. Kung kailangang iwanan ko ang mga meeting para samahan ka na mag-coffee, gagawin ko. Kung kailangan ako naman ng sumigaw sa simbahan para lamang bawiin ka, gagawin ko. Ang corny mo na, Matt. Corny na kung corny. Pero seryoso, Jane. I love you. Higit pa sa iniisip mo. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit. Huminga ng malalim si Jane. Nilalasap ang amoy ng dagat at ang bango ni Matt.
Pinapatawad na kita, Matt. Pero sa isang kondisyon. Ano yun? Kahit na ano, ibibigay ko. Huwag mo nang bibitawan ng kamay ko. Kahit gaano pa kalakas ang alon. Kahit gaano pa tayo kalayo sa pampang. Huwag kang bibitaw. Nanatili silang nakaupo sa dalampasigan habang unti-unting lumilitaw ang mga bituin sa langit. Ang dagat na dati ay simbolo ng takot at paghihiwalay, ngayon ay naging saksi sa muling pagbubuklod ng dalawang pusong muntik nang sumuko. Pero pinili pa rin na lumaban para sa isa't isa. Hinalikan ni Matt ang noo ni Jane bago siya sumagot. Kahit kailan, Jane. Kahit kailan. Gabi na nang makabalik sila sa kanilang villa. Ang tanging tunog na naririnig ay ang hampas ng alon sa pampang at ang marahang pag-ikot ng ceiling fan. Dahil sa nangyari kanina, pareho silang hindi mapakali. Kumuha si Matt ng isang bote ng alak at 2 baso. Oh, bakit may alak? May balak ka ba? Pwede naman. Loko ka talaga. Pero seryoso na. Kailangan nating pakalmahin ang mga nerves natin, Jane. Pagkatapos ng nangyari kanina, pareho nating kailangan to. Wala naman silang ibang pagkakalibangan, kaya pumayag na rin si Jane. Habang paubos na ang bote, nagsimula nang lumabas ang init ng alak sa kanilang mga katawan. Ang distansya sa pagitan nila sa mahabang sofa ay unti-unting lumiit. Bakit ba tayo umabot sa ganito, Matt? Bakit kailangan nating magkasakitan ng ganito? Dahil pareho tayong matigas ang ulo. Noong naghiwalay tayo, akala ko sapat nang ibigay sa iyo ang lahat ng material na bagay. Pero hindi ko napansin na ang kailangan mo lang pala ay ang oras ko. Akala ko kasi noon, wala na akong halaga sa'yo, na mas mahalaga ang trabaho mo kaysa sa akin. Kaya ako na ang unang lumayo para hindi mo na ako kailangan pang itaboy. Hinawakan ni Matt ang mukha ni Jane. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa labi nito. Ang tensyon sa pagitan nila ay naging mas malalim, mas mapusok, pero may kasamang tamis. Hinding-hindi kita itataboy, Jane. Sa bawat gabi na wala ka sa tabi ko, para akong unti-unting namamatay. At ang makita kang suot ang gown na yon sa simbahan, kahit alam kong divorce papers ang dala mo, ang nakita ko lang ay ang babaeng gusto kong pakasalan ulit. Dahan-dahang inilapit ni Matt ang kanyang mukha kay Jane. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nagtagpo ang kanilang mga labi. Hindi na ito katulad ng halik sa dance floor na puno ng galit. Ito ay halik ng paghingi ng tawad, ng pangungulila, at ng muling pag-angkin. Matt, ang papeles. Kalimutan mo muna ang papeles, Jane. Ngayong gabi, sa akin ka lang muna. Walang divorce, walang trabaho. Tayo lang dalawa. Sa gitna ng gabing iyon, sa iisang kama na puno ng rose petals, muling nabuo ang mga piraso ng kanilang pagmamahalan. Ang kanilang huling gabi sa Siargao ay hindi na uwi sa party o sa ingay ng bar. Pinili ni na Jane at Matt na manatili sa veranda ng kanilang villa, kung saan tanaw ang dagat na naging saksi sa kanilang muling pagtatagpo. Handa ka na bang bumalik sa Maynila bukas? Bulong ni Matt sabay yakap sa bewang ni Jane mula sa likod. Ipinatong niya ang baba sa balikat ng asawa. Nakatayo si Jane habang nakahawak sa railings. Dinadama ang huling bugso ng hanging dagat.
Nakasuot siya ng isang manipis na white silk robe habang si Matt ay nakatayo sa likuran niya. Marahang sinusuklay ang buhok ni Jane gamit ang kanyang mga daliri. Hindi ko alam, Matt. Parang gusto ko na lang manatili rito. Dito kasi tayo lang. Walang opisina. Walang mga mata na nakabantay sa bawat galaw natin. Walang Chloe na kailangang iwasan. Sagot ni Jane habang ipinapatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga kamay ni Matt. Hinalikan ni Matt ang leeg ni Jane, isang dampi na nagpataas ng balahibo ng huli. Kahit saan tayo magpunta, Jane, sisiguraduhin ko na tayo na lang. Ang Maynila ay magiging iba na sa pagbabalik natin. Kasi sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaan na mag-isa sa bahay. Humarap si Jane kay Matt. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng buwan. Talaga? Kahit na tambakan ka pa ng trabaho ni Mrs. Montemayor? Kahit na may emergency meeting ang mga investors? I'll bring my laptop to the bedroom if I have to. Basta naroon ka sa tabi ko. Biro ni Matt, pero agad ding nagseryoso. Jane, I'm serious. Noong mga nakaraang taon, akala ko ang success ay nakikita sa taas ng building na naitatayo ko. Ngayon, alam ko na ang success ay yung uuwi ako sa gabi at ikaw ang bubungad sa akin. Ngumiti si Jane at hinawakan ang kwelyo ng t-shirt ni Matt. Ang dami mong natutunan sa ilang araw lang natin dito ah. Siguro dapat madalas tayong malunod para maging ganto ka ka-sweet. Huwag naman. Isang beses lang yun, Jane. Hindi ko na kaya ang pangalawa. Muntik na kaya akong atakihin sa puso. Nanatili silang magkayakap ng matagal. Ninanamnam ang katahimikan. Maya-maya, binuhat ni Matt si Jane na para bang bagong kasal. Matt, ano ba? Mahuhulog ako! Tawang-tawang saad ni Jane habang kumakapit sa leeg ng asawa. Hindi kita ihuhulog, no? I'm just practicing for tomorrow. Pagbaba natin sa airport, gusto ko alam ng lahat na sa akin ka na ulit. Na ang Mrs. Hernandez ko ay hindi na runaway wife. Sabi ni Matt habang naglalakad papasok sa loob ng silid. Inhiga ni Matt si Jane sa malambot na kama na puno pa rin ng bango ng mga bulaklak. Nanatili silang magkatitigan, parang binabasa ang bawat pahina ng kanilang nakaraan at ang blangkong papel ng kanilang kinabukasan. Matt? Ano yun, mahal ko? Salamat ah. Salamat sa pagsama sa akin sa Siargao. Salamat sa hindi pagsuko. Kahit na ang gulo-gulo ko na. Salamat din, Jane. Salamat sa pagsugod sa simbahan. Dahil kung di mo ginawa yon, hanggang ngayon, baka nagpapakabagod pa rin ako sa trabaho na wala namang saysay. You are my reality check, Jane. My only reality. Dahan-dahang inilapit ni Matt ang kanyang muka at hinalikan si Jane. Isang halik na hindi lang puno ng pagnanasa, kundi puno ng pasasalamat. Sa huling gabing iyon sa isla, hindi lang sila nagkasundo bilang mag-asawa. Muli nilang natagpuan ang kanilang mga sarili sa piling ng isa't isa. Kinabukasan, uuwi na ba talaga tayo? Parang batang pagmamaktol ni Jane. Kailangan na nating umuwi. Parang ayoko pa. Gusto mong maiwan dito? Aba, at iiwan mo ako dito? Siyempre, joke lang, no? Di kita iiwan dito. Tara na. Hinawakan ni Matt ang kamay ni Jane at saka ito marahang iginiya palabas ng hotel room.
Ang ingay ng sasakyan at ang polusyon ng Maynila ay malayo sa katahimikan ng Siargao. Pero sa loob ng sasakyan ni Matt, tila may sariling mundo ang dalawa. Hawak ni Matt ang kamay ni Jane habang nagmamaneho, isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng mahabang panahon. Matt, ang kamay mo. Huwag mong ialis sa manibela. Baka maaksidente tayo. Kagagaling lang natin sa dagat. Ayoko namang sa kalsada tayo mamatay. Natawa ng mahina ang lalaki at mas lalong hinigpitan ang hawak sa kamay ng asawa. Hinalikan niya ang likod ng palad nito bago tumingin ng mabilis sa mga mata ni Jane. I'm not letting you go, Jane. Hindi na, no? Pagdating natin sa bahay, ipapahanda ko ang paborito mong dinner. We need to celebrate. Celebrate? Para saan? Dahil nakuha mo ang contract o dahil hindi mo pinirmahan ng divorce papers? Dahil nakuha ko ulit ang asawa ko. Bonus lang yung contract, Jane. Pero ang makita kang nakangiti sa tabi ko, yun ang totoong tagumpay ko. Napangiti si Jane at sumandal sa balikat ni Matt. Ang bigat na nararamdaman niya noong sumugod siya sa simbahan napalitan ng isang uri ng kapayapaan na ngayon lamang niya muling naramdaman. Ang sweet mo naman. Simula pa lang yan. Balak kitang pakiligin habang buhay. Nang makarating sila sa penthouse ni Matt, na dati rin nilang naging tahanan, tila bumalik ang lahat ng alaala kay Jane. Ang bawat dekorasyon, ang amoy ng scented candles, lahat ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing masaya sila bago sila lamunin ng trabaho at hindi pagkakaunawaan. Kinuha ni Jane ang brown envelope mula sa kanyang bag. Ang sobrang naglalaman ng mga papeles na dapat sana ay magtatapos sa kanilang relasyon. Matt, tungkol dito. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, kinuha niya ang sobre mula sa kamay ni Jane. Tiningnan niya ito ng ilang sandali. Pagkatapos, unti-unti niyang pinunit ang mga papel sa harapan ni Jane. Matt, anong ginagawa mo? I'm destroying the evidence of our stupidity, Jane. Hindi natin kailangan ng divorce. Ang kailangan natin ay bagong simula. I will apply for a marriage license renewal. Or better yet, let's have that wedding you thought I was having. Wait, seryoso ka ba? Gusto mong magpakasal tayo ulit? Yes, pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko na wala nang sisigaw ng itigil ang kasal. Dahil alam ng buong mundo, ikaw lang ang babaeng pakakasalan ko habang buhay. Lumapit si Matt kay Jane at niyakap ito ng mahigpit. Ramdam ni Jane ang katapatan sa bawat salitang binibitawan ng asawa. Ang mga papeles na simbolo ng kanilang paghihiwalay ay naging mga piraso na lamang ng basura sa sahig. Ang dilim sa loob ng master's bedroom, binabasag lamang ng malamlam na liwanag mula sa mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana. Ngunit sa loob ng 4 na sulok na yon, ang init higit pa sa anumang panahon. Sigurado ka na ba, Jane? Dahil kapag sinimulan natin to, talagang wala nang balikan pa. Hinding-hindi na kita bibigyan pa ng pagkakataon na lumayo. Ang boses ni Matt ay paos, puno ng pagnanasa at pangungulila. Hinawakan ni Jane ang magkabilang pisngi ng asawa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng buwan. Matt, pagod na akong tumakbo. Pagod na ako na magpanggap na hindi kita kailangan. I am yours. I've always been yours. Sa isang iglap, tila nawala ang lahat ng hiyang namamagitan sa kanila sa loob ng ilang taon.
Ang bawat haplos ni Matt sa balat ni Jane ay parang apoy na sumisiklab. Muling binubuhay ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao na naging manhid noong sila ay magkahiwalay. Namiss kita. Namiss rin kita. Ang bawat halik ay may kasamang pag-angkin. Isang tahimik na deklarasyon na tapos na ang panahon ng pag-iisa. Naramdaman ni Jane ang bigat at lakas ni Matt sa ibabaw niya. Isang pamilyar na pakiramdam na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang kanilang mga hininga ay nagsasabay sa iisang ritmo, habang ang mga kamay ni Matt ay tila binabasa ang bawat kurba ng kanyang katawan na parang isang mahalagang tula. Walang pagmamadali, tanging ang pagnanais na maramdaman ang bawat segundo ng kanilang muling pag-iisa. I miss you so much. It hurts, Jane. Then make me feel it, Matt. Don't hold back. Sa gabing iyon, muling isinulat ni Jane at Matt ang kanilang kasaysayan sa ibabaw ng mga sapin ng kama. Ang bawat ungol at bulong ng pag-ibig ay naging selyo ng kanilang bagong kasunduan, na wala ng divorce papers, wala ng Chloe at wala ng mga pader sa pagitan nila. Sila ay muling naging isa, hindi lang sa papel, kundi sa kaluluwa at puso. Good night, mahal kong Jane. Good night din, asawa ko. Kinabukasan, nagising si Jane nang maramdaman ang haplos ng sikat ng araw sa mukha niya. Bahagya siyang napaungol at binalak na magtalukbong, ngunit naramdaman niyang bakante na ang kabilang panig ng kama. Ang ganda naman ng umaga. Teka, asan ba si Matt? Napadilat siya at napangiti nang maalala ang mga pangyayari kagabi. Ramdam pa rin niya ang pagod sa kanyang katawan, pero ito ang uri ng pagod na may kasamang matinding saya. Matt? Matt! Nasan ka? Suot ang puting dress shirt ni Matt na abot hanggang hita niya. Lumabas si Jane ng silid. Ang amoy ng bagong lutong bacon at matapang na kape ang sumalubong sa kanya. Andito ako sa kitchen, love. Halika, kain na tayo. Sagot ni Matt nang madinig ang mga tawag ni Jane. Sa kusina, nakita niya si Matt na naka-boxer shorts lang at apron. Seryosong nagluluto ng pancakes habang sumasabay sa kanta sa radyo. Napasandal si Jane sa hamba ng pinto. Pinagmamasdan ang asawa. I didn't know I married a chef. O baka naman, sinusuyo mo lang ako para hindi ko maalala na hindi ka pa pumipirma ng divorce papers. Lumingon si Matt at isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Agad nitong binitawan ng sandok at lumapit kay Jane para bigyan siya ng isang mabilis pero matamis na halik. Good morning, Mrs. Hernandez. Wala nang papers, remember? Pinunit ko na. At hindi lang pancakes ang alam kong lutuin, no? Marami pa. Gusto mo bang subukan mamayang gabi? Ang aga-aga, Matt. Ang landi mo. Nagkatawanan ang dalawa. Umupo si Jane sa high chair ng kitchen island habang inihahain ni Matt ang almusal. Ang asaran nila tila walang katapusan. Bawat biro ni Matt tungkol sa kung paano humilik si Jane kagabi, sinasagot ni Jane ng panunumbat tungkol sa kung gaano kaklingi si Matt kapag natutulog. Pero seryoso, Jane. I want you to feel at home here again. Itinago ko ang lahat ng gamit mo sa guest room, but I want them back in our master suite. Tumayo si Jane at pumunta sa isang sulok ng sala kung saan naroon ang kanyang maleta at ang maliit na kahon ng kanyang single life items, mga flyers ng apartment hunting,
mga calling cards ng divorce lawyers at ilang mga alaala ng buhay niya noong nagtatago siya kay Matt. You're right. Simulan na natin sa paglilinis. Isa-isang kinuha ni Jane ang mga papeles ng divorce na hindi natuloy at ang mga calling card ng mga abogado. Lumapit si Matt sa kanya, dala ang isang malaking trash bin. Good night, apartment 4B. Goodbye, Attorney Santos. And goodbye to being alone. Sabay nilang itinapon ang mga gamit na yon. Para kay Jane, bawat pirasong bumabagsak sa basurahan ay simbolo ng paglaya mula sa lungkot ng nakaraan. Nang matapos sila, hinarap siya ni Matt at niyakap ng mahigpit. Ngayon, wala na talagang bakas ng pag-iisa mo rito. This penthouse is ours again. Our mess, our noise, our life. Does that mean kailangan ko na ring itapon yung mga high heels ko na ginamit kong pang-stock sa'yo sa simbahan? No, keep those. Para maalala ko kung gaano ako kagwapo. At talagang sinugod mo ang kasal ng pinsan ko para lamang sa akin. Kapal mo talaga, no? Hinalikan ni Matt ang tuktok ng ulo ni Jane. Sa gitna ng tawanan at amoy ng kape, alam nilang ito na ang simula ng mahabang kwentong puno ng pagmamahalan. Ang gabi sa penthouse ay nababalot ng katahimikan, maliban sa mahinang instrumental na musika na nagmumula sa sound system ni Matt. Nakatayo si Jane sa harapan ng malaking glass window, nakatingin sa nagkikislapang mga ilaw ng syudad. Ramdam niya ang presensya ni Matt sa kanyang likuran, bago pa man nito ipulupot ang mga braso sa kanyang bewang. Kanina ka patahimik. Are you overwhelmed? O baka naman nagsisisi ka na hindi ko natuloy ang pagpirma sa papers? Natawa ng mahina si Jane at sumandal sa dibdib ni Matt. Ang init ng katawan ng asawa ay tila isang pamilyar na kumot na nagbibigay sa kanya ng seguridad. Iniisip ko lang kung gaano kabilis nagbago ang lahat. Noong nakaraang buwan, halos isumpa kita. Galit na galit ako tuwing naririnig ko ang pangalan mo. Pero ngayon, heto tayo. Parang walang nangyaring pananakit sa loob ng ilang taon. Hinalikan ni Matt ang balikat ni Jane pataas sa kanyang leeg. Ang bawat dampi ng kanyang labi ay tila may dalang pangako ng pagbawi. Hindi natin pwedeng burahin ang nakaraan, Jane. Pero pwede natin gawing lesson yon para mas ingatan ang sa ngayon. Noong mga panahon na wala ka, kahit gaano kalaki ang kinikita ko, kahit gaanong karaming deals ang makuha ko, pakiramdam ko, palaging may kulang. I was successful, but I was empty. Humarap si Jane sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay marahang dumaan sa panga ni Matt. Tila kinakapa ang bawat anggulo ng mukha nito na matagal niyang tiniis na hindi mahawakan. I miss this. I miss you so much, Matt. Kahit sa kabila ng galit ko, palagi kitang hinahanap sa ibang tao. Pero walang nakapantay sa'yo. Walang nakapagparamdam sa akin ng gantong uri ng gulo at katahimikan ng sabay. Inangat ni Matt si Jane at dinala sa malambot na sofa. Hindi niya ito binitawan. Sa halip, pinaupo niya ito sa kanyang kandungan. Ang kanilang mga mukha magkalapit na halos magkadikit na ang kanilang mga ilong. I promise you, starting tonight, you'll never have to doubt your place in my life. You are the center, Jane. Ang trabaho, ang mga investors, lahat yan ay secondary lang. Ikaw ang priority ko. Talaga? Kahit nasugurin kita ulit sa gitna ng board meeting? Lalo na yun, no? Because every time you fight for me, ipinaparamdam mo sa akin
Nakarapat dapat akong ipaglaban. But next time, maybe wear something other than a wedding gown. Baka hindi makapag-focus ang mga empleyado ko. Nagkatawanan silang dalawa. Isang tunog na matagal na nawala sa kanilang pagsasama. Pero ang tawa ay unti-unting napalitan ng isang malalim na titig. Ang mga mata ni Matt ay naglalakbay sa mga labi ni Jane, nagtatanong nang hindi nagsasalita. Hinawakan ni Jane ang batok ni Matt at siya ang unang lumapit para mawala ang distansya sa kanilang pagitan. Ang halik na yon ay hindi nagmamadali. Ito ay isang mabagal, matamis at mapusok na pag-amin na kailangan nila ang isa't isa. Ramdam ni Jane ang mga kamay ni Matt na humahaplos sa kanyang likod. Isang haplos na nagsasabing, "Akin ka na uli at hindi na kita pakakawalan." Jane, Ano yun? I love you. More than I love you the first time. Because this time, alam ko na ang pakiramdam na wala ka. At ayoko nang maramdaman ulit yun. Hindi ko nakakayanin pa na muli ka pang mawala sa akin. I love you too, Matt. Handa na ako na maging Mrs. Hernandez ulit. Sa puso, sa papel, at sa buong buhay ko. Sa gitna ng penthouse na yon, sa ilalim ng malamig na aircon pero mainit na pagmamahalan, muling binuksan ni na Jane at Matt ang isang pahina ng kanilang buhay na wala ng bahid nang itigil ang kasal habang buhay. Simulan na natin ang paghahanda para sa renewal of vows o pangalawang kasal natin. Bakit ba parang nagmamadali ka? Naman masyado. Gusto ko ng fresh start. Tapos, baby naman. Biro niya sabay kindat. Upang maging formal ang lahat, lalo na sa mga naging saksi sa eskandalos simbahan na maayos na sila. Nang dumating sila sa ancestral house ni Matt, lahat ng mata nakatuon sa kanila. Ang pinsan ni Matt na naabala ni Jane sa simbahan ay naroon din. Nagbiro pa ito na bumalik na raw si Jane, ang runaway bride na sumubok pang ipatigil ang kasal nito. Natawa ang buong pamilya. Namula ang pisngi ni Jane sa hiyang naalala. I'm really sorry about that. I was misinformed. Masyado lang niya akong minahal to let me go. That's all. Right, honey? Inakbayan pa niya si Jane at ipinakita sa lahat ang kanilang magkasalikop na mga kamay. Sa harap ng kanilang mga magulang at kamag-anak, formal na humingi ng tawad si Matt sa mga pagkukulang niya noon at nangakong aalagaan na si Jane. Ang gabing iyon na puno ng tawanan at mga plano para sa kanilang grand second wedding. Wala ng selos, wala ng Chloe, at wala ng mga lihim. Matapos ang dinner kasama ang pamilya, imbes na iuwi ni Matt si Jane sa kanilang penthouse, dinala niya ito sa isang eksklusibong jewelry shop sa Makati. Ang paligid ay nababalot ng katahimikan at karangyaan, malayo sa ingay ng kalsada sa labas. Matt, anong ginagawa natin dito? Sabi mo, uuwi na tayo. Uuwi naman talaga tayo, Jane. Pero gusto ko munang palitan niyang suot mo. Tumingin si Jane sa kanyang daliri. Suot pa rin niya ang kanyang lumang wedding ring, ang simbolo ng kanilang nakaraan na puno ng lamat. Hinawakan ni Matt ang kanyang kamay at dinala siya sa tapat ng isang glass case kung saan nakahimlay ang mga naglalakihang diamante. Maraming malulungkot na alaala ang singsing na yan. Gusto ko magsimula tayong muli. At gusto kong palitan ang singsing na yan para sa bago nating simula. Pinili ni Matt ang isang dambuhalang pear-shaped diamond na napapalibutan ng maliliit na bato.
Nang isuot niya ito sa daliri ni Jane, tila naramdaman ng dalaga ang bigat ng katapatan ng asawa. Matt, napakaganda nito. Pero hindi mo naman kailangang gawin to para mapatunayan na mahal mo ako. I want to. Gusto kong kapag tiningnan mo ang kamay mo, hindi mo na maaalala yung araw na sumugod ka sa simbahan para lamang sa divorce papers. Gusto kong maalala mo na ikaw ang reyna ng buhay ko. Inilapit ni Matt ang mukha niya kay Jane. Hindi inalintana ang mga staff ng shop na lihim na kinikilig sa kanilang dalawa. From now on, Jane, no more secrets. No more work comes first. Ikaw nang palagi kong uunahin. Ikaw at ang mga magiging anak natin. Promise mo yan ah. Oo naman. Promise. Cross my heart. Pilyong saad niya sabay halik sa labi ng asawa. Lumipas ang mga linggo. Naging abala ang dalawa sa pag-aayos ng kanilang muling pagpapakasal. Pero sa pagkakataong ito, hindi nila hinayaan na ang mga wedding planners lang ang magdesisyon. Bawat bulaklak, bawat kanta, at bawat putahe sa menu, pinili nilang dalawa habang magkayakap sa sofa sa gabi. Sigurado ka bang gusto mo to? Baka ma-stress ka. May mga wedding planners naman. Hindi mo na kailangan ma-involve. Hindi kailangan pero gusto ko. Para na rin natin tong bonding, no? Huwag ka nang mag-alala sa akin. Sure ka ha? Oo naman. Pilit na lang na pinakalma ni Jane ang sarili. Isang gabi, habang tinitingnan ni Jane ang listahan ng mga bisita, napansin niya na wala sa listahan ang ilang mga tao na dati ay itinuturing nilang importanteng business partners. Matt, bakit wala rito si Chloe? At ang mga kapartner mo sa kumpanya na dati palagi mong ini-invite? Dahil ang kasal na ito ay hindi para sa negosyo, Jane. This is for us. I don't need investors to witness how much I love you. Ang gusto ko lang ay naroon ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Naupo si Jane sa kandungan ni Matt. Ipinulupot ang mga braso sa leeg nito. Ramdam niya ang tibok ng puso ni Matt. Natatakot ako, Matt. Paano kung bumalik tayo sa dati? Paano kung muli kang maging abala at makalimutan mo ako? Hinigpitan ni Matt ang yakap sa kanya. Binaon niya ang kanyang mukha sa leeg ni Jane. Nilalanghap ang pamilyar nitong bango. And then remind me, Jane. Sigawan mo ulit ako sa simbahan. Sugurin mo ako sa office. Huwag kang mapapagod na gawin yun. Nabuwiin ako. Dahil hindi ako mapapagod. Nasuyuin ka. I've learned my lesson the hard way. Muntik na kitang mawala sa buhay ko nang dahil sa mga papel na yun. I won't let that happen again. Habang papalapit ang araw ng kasal, nagdesisyon silang magstay sa isang bahay bakasyunan sa Tagaytay para makaiwas sa stress ng syudad. Doon, sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin, nagkaroon sila ng pinakamalalim na usapan. Alam mo, noong araw na sumugod ako sa simbahan, akala ko talaga katapusan na natin. Galit na galit ako dahil akala ko ipinalit mo ako ng ganoon kabilis. And I was hurt, Jane. Akala ko, seryoso ko na talaga na ayaw mo na sa akin. That's why I acted like a jerk. Gusto lang kitang inisin. Gusto kitang galitin. Dahil kapag galit ka, I could still feel your passion for me. Ang sama mo. Pinahiya mo ako sa harapan ng lahat. But look, we are now. Kung di ka sumugod, baka hanggang ngayon, naghihintayan pa rin tayo kung sino yung unang susuko. Iyon ang pinakamagandang nangyari sa marriage natin. Natawa si Jane at sinabayan ito ng isang mahigpit na halik.
Sa mga sandaling iyon, alam nilang dalawa na ang lahat ng sakit, selos at maling akala ay naging bahagi lamang ng kanilang pundasyon para sa mas matatag na bukas. Isang linggo bago ang kanilang muling pagpapakasal, nagdesisyon ang mga kaibigan ni Matt na bigyan ito ng isang last night of freedom party sa isang eksklusibong bar sa BGC. Hindi sana papayag si Matt, pero dahil naroon din ang mga pinsan niya, napilitan siyang sumama. Siguraduhin mo lang na uuwi ka ng diretsyo, Matt. Huwag mong kalilimutan na may fitting pa tayo ng suit mo bukas ng umaga. Opo, Mrs. I'll be on my best behavior. I promise. Ngunit sa gitna ng party, uminit ang usapan. Ang isa sa mga kaibigan ni Matt na hindi alam ang buong kwento ng pagbabalikan nila ay nag-arkila ng mga dancer bilang sorpresa. Nang pumasok ang mga ito, agad na napaatras si Matt. Sa kasamaang palad, may isang kumuha ng litrato sa maling anggulo. Mukhang may babaeng nakakapit sa kanya. Mabilis na kumalat ang litrato sa social media at nakarating kay Jane. Sa halip na sumugod at magwala katulad ng dati, huminga ng malalim ang dalaga. Tinawagan niya si Matt. Jane, bago ka magsalita, let me explain. Matt, hindi ako tumatawag para makipag-away. Tumatawag ako para itanong kung kailangan mo ng sundo. Dahil alam ko na hindi ka komportable sa ganyang ingay. Natigilan si Matt. Doon niya naramdaman ang malaking pagbabago. May tiwala na si Jane. Hindi ina ito ang babaeng susugod dahil sa selos, kundi ang asawang nakakakilala sa kanyang pagkatao. Hindi ka galit? I mean, kumalat yung mga larawan nung gabi sa BGC. May tiwala na ako ngayon sa'yo, Matt. Hindi ko kailangang magalit. Alam kong tapat ka sa akin. Salamat sa tiwala, mahal ko. Hinding-hindi ka magsisisi. O, kung kaya mo, umuwi ka na. I'm coming home now, Jane. Thank you for trusting me. Nang makauwi si Matt, nadatnan niya si Jane na nagbabasa ng libro. Walang sigawan, isang mahigpit na yakap lamang ang sumalubong sa kanya. Dito nila napatunayan na ang kanilang relasyon ay hindi na base sa emosyong bigla-bigla, kundi sa pundasyong binuo nila sa Siargao. Dumating na ang araw ng renewal of vows ng mag-asawa. Sa ibabaw ng matatarik na burol ng Marbolo Hills, kung saan ang luntiang damuhan ay humahalik sa nagngangalit na alon ng dagat Pasipiko. Doon naganap ang muling pagsumpa nina Jane at Matt. Kahit wala sila sa simbahan, ay ang malawak na langit at ang dambuhalang mga bato ng Batanes ang saksi. Ready ka na ba? Matagal na akong ready, Pareho silang excited at mataas ang energy para sa araw na yon. Pero natigil ang pag-aasaran nila nang tinawag na sila ng wedding coordinator. Magsisimula na raw ang seremonya. Mamaya ka namang ulit, sabi ni Jane habang hinihila siya palabas ng wedding coordinator. Baka mamiss kita, Mrs. Hernandez. Che! Pumwesto na sila sa venue. Malamig ang ihip ng hangin, sapat na para paliparin ang mahabang belo ni Jane na tila sumasayaw sa himpapawid. Suot niya ang isang gown na yari sa manipis na puntas. Simple ngunit kasing ningning ng mga bituin. Sa harap niya, nakatayo si Matt, suot ang sanglinen na barong. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa babaeng minsang sumigaw nang itigil ang kasal. Ngunit ngayon, tahimik na naglalakad patungo sa kanyang habang buhay. Matapos magbigay ng speech ng namuno sa renewal of vows, ay oras na para sa mensahe nila para sa isa't isa. Jane,
dinala kita rito sa Batanes. Dahil ang lugar na ito ang nagpapaalala sa akin, sa atin. Maraming bagyo ang dumaan. Maraming malalakas na alon ang sumubok na tibagin ang mga bato rito. Pero nananatili itong nakatayo. Parang tayo. Akala ko noon, ang pag-ibig ay isang patag na kalsada. Pero tinuruan mo ako na ang tunay na pagmamahal ay ang pananatili kahit sa gitna ng pinakamalakas na unos. I promise to be your lighthouse, Jane. I will guide you home no matter how dark the night gets. Hindi na ako bibitaw. Matt, sa harap ng dagat na ito, formal kong ibinabaon ang lahat ng galit at sakit ng nakaraan. Sumugod ako noon sa simbahan dahil akala ko wala na akong kakampi. Pero sa bawat araw na lumipas mula noon, pinatunayan mo na ikaw ang pinakamatibay kong sandigan. Hindi na ako matatakot sa malalim na tubig dahil alam kong tatalon ka para iligtas ako. Kahit pa nga, mas takot ka pa sa akin. I love you, Matt. Sa bawat dulo ng mundo, ikaw at ikaw lang ang pipiliin ko. Nang maglapat ang kanilang mga labi, ang tanging maririnig ay ang hiyaw ng hangin at ang malakas na palakpakan ng kanilang mga pamilya. Sa gitna ng dulo ng Pilipinas, natagpuan nila ang simula na walang hanggan. 1 taon matapos ang kanilang pangalawang kasal, nakatayo si Jane sa balkonahe ng kanilang bagong bahay. Hawak niya ang isang maliit na puting kahon. Pagpasok ni Matt mula sa opisina, agad niyang hinanap ang asawa mula sa likod. You look glowing today, Mrs. Hernandez. May maganda bang balita? Humarap si Jane sa kanya at binigay ang kahon. Nang buksan ito ni Matt, nakita niya ang isang baby pair na puting sapatos at isang pregnancy test na may 2 guhit. Napaupo si Matt sa kama, tila hindi makapaniwala. Ang matikas na si Matt Hernandez ay biglang naluha sa tuwa. Jane, totoo ba ito? Magiging tatay na ako. Yes, Matt. Isang bagong miyembro ng pamilya. Siguraduhin mo lang na hindi ka matatakot lumangoy sa malalim kapag tinuruan mo na siya. Natawa si Matt habang hinahalikan ang tiyan ni Jane. Ang kanilang kwento na nagsimula sa isang iskandalosong pagsugod, pagtatangka ng divorce at mga lihim na selos ay nauwi sa isang pamilyang puno ng pagmamahal. Hinding-hindi ko nahayaan pa na may malunod sa atin, Jane. I love you both so much. Naging mas masaya ang kanilang pagsasama nang dumating ang kanilang unang baby. 5 taon ang lumipas, ang mansyon sa Maynila ay nananatiling kanilang tahanan. Puno na ito ng mga frame photos ng kanilang mga paglalakbay, lalo na ang larawan nila sa Batanes, kung saan sila ay nakangiti sa gitna ng malakas na hangin. Isang maagang umaga, nagising si Jane sa amoy ng kape. Pero bago pa siya makabangon, naramdaman niya ang 2 maliliit na kamay na yumayakap sa kanyang leeg. Mommy, wake up! Daddy is making pancakes with chocolate chips! Natawa si Jane at binuhat ang 5 taong gulang na si Mateo. Paglabas nila sa kusina, nakita niya si Matt na may kargang isang sanggol sa kabilang braso. Ang kanilang bunsong anak na si Alana, habang seryosong binabaligtad ang pancake sa kalan. Matt, baka mahulog si Alana. Akin na siya. I got this, Han. Nakalimutan mo na ba na pro ako? Sabi ko sa'yo, I can handle anything. Mula sa boardroom meetings hanggang sa pagpapatulog sa baby. Naupo sila sa dining table.
Isang eksenang malayong-malayo sa tensyon noong sila ay magkahiwalay pa. Habang kumakain, biglang natigilan si Matt at tumingin kay Jane nang may kakaibang ngiti. Alam mo, Jane, may nakita ako kagabi sa lumo nating box ng files. Ano yun? Huwag mong sabihin nakita mo yung divorce papers. Hindi. Nakita ko yung invitation ng kasal ni pinsan. Yung kasal na sinugod mo. It's been years pero hanggang ngayon, yun pa rin ang favorite memory ko. Talaga? Kahit na pinahiya kita sa harapan ng lahat? Oo. Because that was the moment I realized you still cared. Na hindi mo hayaan na mawala ako nang di ka lumalaban. Sinagip mo ako mula sa pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay, which was letting you go. Hinawakan ni Jane ang kamay ni Matt sa ibabaw ng mesa. Ang kanilang mga daliri ay magkasalikop. Ang mga singsing ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. And you saved me too, Matt. Ipinakita mo sa akin na ang buhay mag-asawa ay malayo sa pagiging perfect. It's about being two imperfect people who refuse to give up on each other. Sa gitna ng tawanan ng kanilang mga anak at ang init ng kanilang tahanan, alam nilang dalawa na ang kwento nilang nagsimula sa itigil ang kasal, nauwi sa isang pag-ibig na walang sino man ang makakapigil. Wala nang kailangang itigil dahil ang kanilang pagsasama ay isang habang buhay na ituloy ang pagmamahalan. Sa buhay ng tao, marami talagang pagsubok ang maaaring dumating. Pero ang importante ay maging matatag tayo at matuto tayong magpatawad. Iyan ang susi sa pagiging masaya. Tulad ni na Jane at Matt, sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, naging kumpleto at masaya pa rin sila. Wakas.